sa pagpapatuloy ng mga serye ng mga aralin patungkol sa mga mahahalagang aral mula sa Biblia. Tayo ngayon ay dadako sa ika-6 na aralin at ang ating pong pinag-uusapan dito ay patungkol sa kasalanan at kaligtasan. At ang ika-6 na aralin o lesson number 6, ito ay nakapokus sa pampublikong pagpapahayag ng kaligtasan. Ang pamagat po ng ating mga pagtuturo sa lesson number 6 ay Bautismo, pampublikong pahayag ng kaligtasan. Ang ating key verse ay makikita sa Romans chapter 6 verse 4 o yung ating susing talata, Romans 6:4. Sinasabi dito, tayo nga ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan upang kung paanong si Kristo ay binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay makakalakad sa panibagong buhay. Ano ang kahulugan ng bautismo? Mga kapatid kay Kristo, ngayon ay tututok tayo sa isang napakagandang gawaing espiritual, ang bautismo. Isang banal na simbolo, hakbang ng pagsunod, at pampublikong pahayag ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang bautismo ay higit pa sa isang ritual na panrelihiyon. Hindi lang ito basta pagbuhos o paglubog sa tubig. Ito ay isang makapangyarihang pahayag sa mundo. Ako ay kay Jesus. Isa itong spiritual na hakbang na nagsasabing, ang dati kong pagkatao ay patay na. Ako ay isang bagong nilalang. Ngunit, dapat malinaw, hindi tayo naliligtas ng bautismo. Ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Hesukristo. Ang bautismo ay panlabas na pahayag ng panloob na pagbabago na naganap na sa ating puso. Tingnan natin ang mga spiritual na katotohanang sinasagisag ng bautismo at kung bakit ito ay dapat yakapin ng bawat mananampalataya ng may kagalakan at paggalang. Ito ay simbolo ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay. Sinasabi doon sa Colossus chapter 2 verse 12, sa bautismo, kayo ay inilibing na kasama niya at sa bautismo rin, kayo ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Kapag tayo ay binautismuhan, ating ipinangangaral ang Ebanghelyo sa paraang nakikita sa ating sarili at sa mga nanonood. Ang paglubog sa tubig ay simbolo ng kamatayan at paglilibing. Ang dati nating makasalanang pagkatao ay inilibing na kasama ni Kristo. At kapag tayo'y umahon mula sa tubig, ating ipinapahayag na tayo'y nabuhay na muli kasama niya. Lumalakad sa panibagong buhay. Tulad ng pagkatalo ni Kristo sa kamatayan, tayo ngayon ay namumuhay hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Ang bautismo ay nagsasalaysay ng krus at nawang
walang laman na libingan. Sinasabi nito, ako'y ipinako na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Isipin mo na ang bautismo na parang kasal sa harap ng publiko. Maaaring ginawa mo na ang pangako sa puso, ngunit sa bautismo, tumatayo ka sa harap ng mga saksi at sinasabing, ako ay sa Kanya. Ang bautismo ay isang hakbang ng pagsunod. Ito ay nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 8, 36 to 38. Sabi dito, habang sila'y naglalakbay, dumating sila sa isang lugar na may tubig. Sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang makakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Ang bautismo ay pagsunod sa utos ni Jesus. Sa dakilang utos, sinabi ni Kristo, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan sila. According sa Matthew chapter 28, verse 19. Hindi ito mungkahi, ito ay utos. Nang marinig ng bating mula sa Ethiopia ang ebanghelyo mula kay Felipe, agad siyang nagnasang sumunod at mabautismuhan, walang pag-aatubili. Sabi niya, narito ang tubig, ano ang hadlang? Ganon din ang ginawa ng unang iglesia. Kapag may sumasampalataya, agad silang binautismuhan. Hindi ito optional. Ito ay deklarasyon ng kanilang katapatan kay Kristo. Ang pagsunod ay laging may kasamang pagpapala. Kung ikaw ay naniwala kay Jesus, ngunit hindi pa nababautismuhan, hayaan mong ito ang maging mahinahong paalaala. Ang pagsunod ay nagdudulot ng kagalakan, linaw at mas malalim na pagtapat talaga. Ang bautismo ay pagpasok sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Sapagkat tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Ang bautismo ay tanda rin ng pagsasama sa pamilya ng Diyos. Ipinapakita nito na tayo ngayon ay bahagi ng isang bagong espiritual na pamilya, ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Sa bautismo, ipinapahayag natin na hindi na tayo naglalakad ng mag-isa. Tayo ay kabilang na sa isang katawan, may isang espiritu at isang Panginoon. Ito ay nagkakaisa sa atin kasama ng ibang mga mananampalataya sa kabila ng denominasyon, kultura, at buong mundo. Parang suot mo na ang uniform ng iyong bagong koponan. Ngayon, kinakatawan mo si Kristo at ang kanyang katawan sa mundo. Ikaw ay pag-aari na hindi lamang ng Diyos, kundi ng kanyang bayan. Ano ang kaugnayan nito sa lumang tipan? Ito ay may kaugnayan sa lumang tipan. Yung pagdaan nila sa dagat na pula o sa Red Sea. Sa 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 2, sinabi dito, ang ating mga ninuno ay nasa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. Sila'y lahat ay nabautismuhan kay Moses. Sa lumang tipan, inihambing ni Pablo ang pagdaan ng mga Israelita sa Red Sea sa bautismo, tulad ng kanilang pagdaan sa tubig upang iwan ang pagkaalipin. Tayo rin ay dumaraan sa tubig ng bautismo
upang iwan ang ating lumang buhay. Ang kanilang paglalakbay sa dagat ay paglipat mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan, mula sa Ehipto patungo sa lumang pangako. Ganon din ang bautismo. Ito ay paglipat mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng anak ng Diyos. Bilang pangwakas, ang masasabi ko, ang bautismo ay hindi nagliligtas, kundi nagsasabi ito na tayo'y naligtas na. Isa uling-muling paalala, hindi bautismo ang nagpapaligtas. Tayo ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga gawa, kabilang ang gawa ng bautismo. Ngunit tulad ng singsing sa kasal, na hindi gumagawa ng kasal, ngunit nagsasabi na may naganap na kasal. Ang bautismo ay nagpapahayag na may tunay na pagbabago na nangyari sa ating puso. Ito ay makapangyarihang patotoo sa mundo, sa ating pamilya, at sa ating iglesia. Ito ang ating pampublikong deklarasyon. Ako ay tagasunod ni Jesus, ako'y namatay na kasama niya, at ngayon ay nabubuhay sa Kanya. Kung ikaw ay naniniwala na kay Kristo, ngunit hindi pa nababautismuhan, ano ang pumipigil sa iyo? Kung ikaw ay nabautismuhan na, mamuhay ka ng karapat-dapat sa panawagang iyong ipinahayag. Hayaan mong makita sa araw-araw mong pamumuhay ang katapatan mong inihayag sa tubig. Naway lumakad tayong lahat sa panibagong buhay na binili ni Kristo para sa atin. Salamat po.